Eric Ines, nasa linya po natin. Sir Eric, good morning. Si Peter Trica po dito sa Balita Patan sa DCMM. How are you, sir? Good morning po. Good morning, Peter. Good morning. Thank you for having me. Thank you. Pakilakasan po pa ikaw ay masyado marinig eh. Okay. Opo. Good Oo. morning, Sir Eric. Salamat po. All right. Are you receiving us loud and clear, sir? Now? Yeah, better now, Okay, Peter. okay. Better. Thank All you. right. Thank you po. Sir Eric, just an update alam natin kung anong klase yung naging epekto na sa aviation industry lalo na sa Middle East In Opo. terms of dito po sa atin sa Pilipinas, sa Maynila in particular, nagkaroon po ba tayo ng mga ill effects as a result of the war in Iran? Yes, sir. Mula nung nagsimula po yung tinatawag nilang insidente o bombardment sa Iran nung Sabado ng umaga, ng Iran time, because ahead tayo ng konti, no? Nag-cancel flight po lahat ang papuntang Middle East. Particularly, number one po yung muna nag-cancel yung Emirates Air, papuntang Dubai, papuntang Qatar, papuntang Bahrain, papuntang Abu Dhabi. Yun po ang unang mga nag-cancel. In fact, hanggang ngayon po nandito pa rin sila. So, as of now, yung mga stranded na pasahero na pagbigyan po ng... Yung iba po, hinotel ng ibang airline, yung iba naman po, ay pinauwi na lang muna at kinuha yung mga contact addresses para sakaling matuloy man po yung mga flights nila, na-contact sila agad. Yan po ang nangyari. Yeah, So, okay. well, I cannot really give you an accurate count kasi malalaking aircraft po ito, malalaking aeroplano po ito mga nangyari. Ang nakatuloy lang po, nung Sunday morning at even yung Saturday evening, yung Oman Air, kasi medyo nakaligtas po ang Oman. So, nakatuloy po yung Oman. Yeah. Pero umikot po yun yung onward flights ng via Oman sa Muscat. Dahil hindi naman po nagalaw ang Oman. Opo. Although, naayos lang ng konti isang port nila na bomba ng konti. Pero hindi naman naka-apekto sa airport ng Muscat. Nakatuloy po yung Oman Air. Pero among the other Middle East carriers, medyo nag-stop na po muna sila, na-cancel. Hanggang ngayon po nandito yung mga aeroplano po nila. I see. Okay. GM, a few hours ago, merong breaking news na sinasabing may mga ilang flights na nakakaalis ng UAE or Dubai in particular. Can you confirm this, sir? Yes, sir. Ang nangyari po, of course, ang nagbibigay po ng signal for us to resume this flight ay ang nagbibigay po yung mga headquarters po ng mga airline. For example po, sa Dubai, nag-close po ang airspace ng Dubai, no? So as of today, ang pagkakaalam mo namin, lahat ng flights ng Emirates na via Dubai ay canceled po, even coming from Europe. Similarly with Etihad Airways from Abu Dhabi, going to Abu Dhabi, canceled na po yun. Pati sa Kuwait Airways, in fact, ang nangyari po dyan hanggang ngayon, sarado pa rin po ang airspace ng Iran, Iraq, UAE, that means yung pati tatlo na po ang airport sa UAE ang sarado. Yung Abu Dhabi, Dubai at saka Ras Al Khaimah. Tapos Qatar, sarado na po. Bahrain, sarado pa rin. Kuwait, sarado. Syria, sarado. Yemen, Lebanon, and part of Israel ay medyo bukas pero most of there ay sarado. Ang partially open na po na airport ngayon ay Oman, parts of Saudi Arabia and Jordan. Opo. Sir Eric, nalalaman po ba natin kung gaano karami supposedly ang mga Pilipino dapat makauuwi ay na-stranded ngayon sa iba't ibang airport worldwide? Yes, ma'am. Opo. Hindi po namin alam yung accurate kasi wala po kaming figures coming from abroad, no? Yung coming home. I'm pretty sure that some of the airlines abroad, especially coming from Europe, ay naghahanap po ng paraan na makarating dito kasi may mga European carriers pa naman na pwede pumunta dito. Kaya nga lang po, hindi namin makuha yung number. Pero yung iba po naman na stranded po dito ay iba nasa kanilang mga bahay
I am not too sure, pero dalawang airlines po yata ang hinotel nila yung mga pasahero. But Yes. at any given time, they are prepared to us to resume to go to the particular Middle East destinations. The moment po nagbigay ng go signal na po yung mga headquarters po doon sa office sa Middle East, yun na po inaantay natin. Opo. As of now po ba, Sir Eric, kahit wala pa naman po mga anunsyo no, ng repatriation, naghahanda na po ba tayo in case may mga ilangan po? Yes, ma'am. Alam po natin, naka-ready na po yung Department of Migrant Workers because may mga kababayan po tayo na gusto na umuwi. But the problem is, I think they're trying to look for ways how to come over. Kasi hindi naman pa tayo pwede magpadala. In fact, just for information, nung Sabado pa lang po, may mga nakalipad na po on the way to Riyadh and Dubai na Philippine Airlines at may nakalipad din na Cebu Pacific. Yeah. Pero pinabalik po yun agad just to make sure na maging safe po yung volo kasi nakakapakot po yung airspace na dadaanan nila. Sa ngayon po, nakikita namin na umiikot po sila. They're going, some aircraft are going via Oman kasi bukas pa naman po yung airport ng Muscat. From there, may mga connection na po yun pero umiikot po yan. Iniiwasan nila yung mga airspaces na medyo delikado po. Opo. GM, sa mga Middle Eastern international airports, kagaya ng Doha at saka Dubai, no? Nakita natin sa video yung libu-libong na stranded na mga pasahero. Yes, sir. Dito po sa atin, sa ating international airport po, do we have that same predicament? At least, marami po bang na stranded as a result of flight cancellations? So far po stranded, pero agad-agad po nung Sabado ng bandang later part of Saturday, nung nagsimula na po yung closing ng airspaces ng mga dadaanan ng mga aircraft natin, nagbigay na po kagad ng advisory ang NAS, yung NAIA Infra Corporation, na hangmari. Kung pwede po, magtanong muna yung mga pasahero sa mga airline. In fact, may mga nagpunta po sa airport at inaatupag naman po ng mga airline kung paano sila pwedeng mag-rebook. Opo. At kung saan sila makukontakt sapagkat hindi naman po natin matupag agad dahil mayroon mga kababayan pa rin natin na hindi pa rin nakaalam kung ano yung pangyayari doon. So immediately nagbigay na po ng advisory. So meron pa din po ang pumupunta rito sa airport na inaatupag naman po ng mga airline at nire-rebook na lang po nila kung sakali. But to be exact and to be accurate, hindi naman po nila masabi kung kailan po mag-resume yung mga carriers. Nakaparada po rito ang mga aeroplano po ng Emirates Air, Qatar Airways, nakaparada pa rin po dito, Etihad, pati na Qatar Airways nandito pa rin po sa Manila. Opo. Ito naman side issue lang po, no, pero mahalaga pa rin. Ano po ang liability or ano maitutulong ng airport or airport authorities natin and even the airlines, no, kung ang pinag-uusapan yung rebooking because this is not the usual reason kung bakit na-cancel ang flights. Ano po ba ang responsibility, if Yes, sir. any? Unang-una po, wala na pong refund. Wala na po yung fee na para rebooking fee. Tinanggal na po yun. So Okay. they can avail of a free rebooking. Depende na po yan kung kailan sila makakalipad. We're just hoping that some of the airports na medyo magbubukas unti-unti, may pagpatuloy. I am not too sure whether by later today or maybe tomorrow. Hindi pa po sigurado ito kasi ito po ay nakabatay po sa kasalukuyan na regulasyon po nila sa Middle East, lalo na yung mga sarado pong airspace. Kaya ang mahirap po kasi dyan, hindi naman nila masasabi kung safe na po yung paglalanding at pag-alis ng mga aeroplano natin, lalo na sa mga apektadong lugar po. Okay. We have still a few seconds left, GM. Kung meron po kayong mensahe sa mga pasahero na tatawid or lalabas, magpapabook dyan sa international airport natin, please go ahead, sir. Yes, sir. Thank you. Ang pinakamaganda lang po is they should try to contact the airlines
if possible, kung kailan po pwede. I think the airlines also took note kung saan po sila makukontak. Nasasabihan naman po sila eh. At saka alam ko naman po na ito po mga na-stranded na aeroplano dito, ito po yung malalaking aircraft. Hindi ito yung maniliit. Ito yung mga 777 no, na capable of carrying more than 300, almost 400 people at time. So, naka-ready naman po sila dito to really fly out if necessary. But we will have to contact, the airlines will have to contact the passengers na stranded. Yeah. Baka naman po we are also trying to screen out. Baka naman po, meron po mga ibang mga kababayan natin na nag-iba na po ng ruta kasi bukas pa naman po via Singapore, bukas naman po via Eva Air, bukas ng Japan Airlines. Yun. May mga airlines pa naman po na nakakadipad na without going through the airspaces na involved po ngayon. Okay, all right. And I'm sure na meron din Facebook page naman na pwede na silang puntahan ano po. Yes, sir. Do Meron po. Oo, para Up to date naman po. Pero hindi pa rin po natin maalis. Meron pa rin pong siyempre gustong alamin kailan talaga. Kaya meron mga pumupunta pa rin dito sa mga airline offices dito sa airport at tatanong at binibigyan naman po yung dapat na ibigay sa kanila sa mga pasahero natin. Basta una-una po ito ay naging force majeure. Wala naman pong kasalanan yung mga pasahero. Wala rin pong kasalanan yung mga airlines sapagkat yung nangyari naman po ay hindi naman kaya gawan ng ninuman except yung mga medyo hindi nagkakaintindihan na bansa. Okay. All Kaya, right. gano'n po. Sir Eric, maraming salamat po sa inyong panahon. Ano naman, sir? Wala po anuman. Thank you Thank you, very Sir much. Eric. Good morning. General Manager Eric Ines ng Manila International Airport Authority or MIAA.